Sunshine's POV. Manyakis ka? Porke sumiksik ako sa balikat mo dahil natakot ako, hinalikan mo na ako agad. Mangiyak-ngiyak ako at gusto ko siyang dagukan hanggang maging pulbos ang kanyang baga. Hinawakan niya ako sa batok at tinangka akong halikan sa bibig. Samantalang natakot lang naman ako dahil muntik na kaming mapisa sa gitna ng kalsada. Hinalikan kita? Aba, sinasapian yata ang lokong to. Ano yun? Hindi ba niya alam ang kanyang ginagawa? May sanib porke hating gabi na. Ipinaling ko sa labas ng sasakyan ng mata ko. Malalim at malakas akong napabuntong hininga. Tama na. Sa loob ng isip ko, lumilipad na ako palayo sa kanya. Lokohan na to. Buksan mo ang pinto at lalabas ako ngayon din. Pero biglang nagring ang phone niya at inuna niya yung sagutin. Oo nga, sabi niya, hinihingal. Kaya nga handa akong magbayad ng malaki. Basta ihanap mo ako ng dekalidad na attorney sa atin. Sumulyap siya sa akin. Yes, that's what I'm talking about. Walang kaso kung wala ring matibay na ebidensya. Binubuksan ng mga daliri niyang botones sa unahan ng suot na dress shirt. Yes, arson and multiple frustrated murder. Patlang uli. Tawagan mo ako bukas kung sino sa legal team ang pwedeng humawak. Nakinig uli siya sa kausap. Si Carillo? And then it's settled. Ilang araw bago ko malaman ang outcome. Nginangat-ngat ko ang kamay ko habang nakikinig. 3 days? Sure, we can wait. Kumapit siya sa manibela, nag-relax. Salamat, Reed. Nang ibaba niya ang phone sa dashboard, sumulyap siya sa akin. How is that for an apology? Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Kumurap ako, nakatitig sa kanya. Pinag-aaralan ko kung sincere siya at mukha namang hindi ko masabi. Tusong mata niya, mapaglaro. Hindi ko alam. Umiling ako. Ikaw lang naman ang nakarinig sa kausap mo. Sana naka-loudspeaker para fair. Isa pa, hinawakan kong pintunan sa sakyan palabas. Kung hindi mo pa man nababayaran ng abogado mo, pwede mo pa yung bawiin. Aalis na lang ako. Ayoko sa mga taong katulad mo. Nabigla lang ako kanina. Sabi niya, seryoso, at naging malungkot ang mga mata. Ang ex-girlfriend ko kasi, muntik na ring maaksidente habang kasama ko sa kotse. At kanina nang mawala ako sa focus habang nagmamaneho, siyang naalala ko. Natakot ako sa'yo. Singhap ko, hawak pa rin sa tapat ng aking dibdib ang pouch ko. Please, wag mo na yung uulitin. Napabuntong hininga siya. Matinding relief pero nang tumingin sa akin, nag-aalala pa rin. So, okay na tayo? Nilakasan ko na lang ang loob ko. 3 araw. Deklara ko. Maghihintay ako. Handa akong ibenta ang bahay at lupa namin para mabayaran ko na rin ang gagastusin mo. Nagtaka ko kung bakit nakatulala pa rin siya sa mukha ko. Ano bang iniisip niya? Sir, ako uli ang nagsalita. May sayad bang lalaking to? Habang tumatagal kaming magkasama, palala ng palala ang pamumula niya sa puntong masakit na sa matang tingnan siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Pasensya ka na. Umatras palayo sa akin. May iniisip lang ako. Dumapong daliri sa noo, tensyonado. Gaya ng malakas na buntong hininga uli mula sa kanya. May kasamang panik yun at bahid ng takot. Iniisip ko kung may boyfriend ka na at baka hinahanap ka na ngayon. Kumurap ako 2 beses. Sa dami ng problema ko, wala akong oras sa ganyang bagay, sir. Ibinaba ko na sa kandungan ng mga kamay ko. Nagsimulang mag-relax, itinuwid ko ang aking likod. Sa pakiramdam ko nga, matagal na ako nag-iisa. Parang nakalimutan ko na rin ang pakiramdam na may kasama. Pero may isang kababata na malapit sa akin at naghihintay na sagutin ko. Isang lalaking may mabuting kalooban at kilala rin sa bayan namin. Ouch, mabuting kalooban? At ako ba'y hindi? Yun ang damdaming dumaan sa mata niya at nababasa ko ng malinaw. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanya? Humagod sa makapal niyang buhok ang kamay papunta sa buhok. Mas problemado na naman kaagad. Pinuno ko ng hangin ng dibdib ko at mas marahas kong ibinuga. Kapag ginawa ko yon, para ko na ring ibinigay ang puso ko sa kanya. Ang layo na naman ang tingin ko sa labas ng sasakyan, tagos sa kalsada.
Iba ako kung tumanaw ng utang na loob, sir. Umiling ako. Ayokong tumingin sa kanya. At kinagat kong labi ko. Ang damdaming ito. Palagi akong nahihirapan dahil gustong-gusto kong makasama si JJ at ang tatay ko. Pero ang kapalaran parang sinasabi sa akin na wala akong magagawa kundi tanggapin. Sandro, narinig kong sinabi niya yun sa akin para rin makatingin. Sandro, gagad ko, gumagala. Tiningala ko na uli siya. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ang utang na loob ko sa'yo kung ikaw ang tutulong sa akin. Sabi ng tatay ko hindi siya matatahimik kung sisirain ko ang buhay ko dahil sa kanya. May awa ang Diyos. Lagi niya sinasabi. Hindi raw ito nagbibigay ng problema na hindi natin kayang lampasan. Kung si Kristo nga raw na nag-iisa nitong anak, naghihirap sa mundo para ipakita sa kanyang pagsunod, tayo pa kaya na karaniwang alikabok lang? Puno ng pag-asa ang puso ko. May darating daw na tulong dahil marami rin siyang natulungan noon. Mag-aani ka kung anong iyong itinanim. Parang ganon. Yumuko uli ako. Sa totoo lang natatakot ako sa'yo. Naiilang. Pero nagtitiwala ako na oras ko lang ang kailangan mo. Nilaro kong mga kamay ko. Napakaliit na bagay nun, lalo na kung matutulungan mo rin ako. Hinarap na niyang manibela. Walang ibinalik na salita. Parang hindi na siyang lalaking kasama ko kanina. Nagkaroon ng makapal na pader sa pagitan namin. At naroon siya sa puntong hindi ko na uli maabot kahit anong topic ang buksan ko. Nasulyapan ko ng ilang segundo ang mga kamay niya sa manibela. Namumuti ang mga buko ng kamay niyang nakasakal doon. Umatras ako pabalik sa backseat at itinapong ko sa labas ang atensyon ko. Diyos ko, sana naman maging maayos ng lahat sa amin. Sandro's POV. Kakaibang aking pakiramdam matapos kong makinig kay Sunshine. Yung ganito kagaan at komportableng paghinga. Halos nakalimutan ko na mula nang mamatay ang mga magulang ko noong 10 years old ako. Madalas kinakandong ako ni mama sa kama ko. At sa liwanag na tumatagos mula sa salamin dingding ng silid ko. Sinasagot niya isa-isang mga tanong ko tungkol sa iba't ibang bagay. Na nang nawala sila ng dad ko, nabura ang lahat ng alaala at napalitan na ng galit. Para akong nakatapak ngayon sa pinong damo sa bukid at naglalakad sa lunti ang parang at napapalibutan ng mga bundok. Sumasayaw ang hanging amihan at nangangako ng magandang bukas ang matingkad na sikat ng araw. Pakiramdam na masyadong maliit kumpara sa higante kong galit at hindi sapat para iligtas ako sa malupit na sumpa na nakabalot na sa akin sa loob ng halos 20 years. Mawawala ako sa kalendaryo na nabubuhay sa madilim kong mundo at miserableng nakahiga sa yaman ko at yaman ng lolo ko na kahit mabuhay ako ng 100 beses, hinding-hindi ko mauubos gastahin ng mag-isa. Nang makarating kami sa townhouse, nagulat ang mag-asawang katiwala na hindi ako galit at nakasinghal agad dahil nababagalan ako sa pagbubukas nila ng gate. Pero kahit hindi ako sumisigaw, nagkakandara pa rin sila kung paano ako tatanggapin kasama ang babaeng kasama ko. Ako ang pumili ng silid ni Sunshine, yung pinakamalaki at nakaharap sa swimming pool sa ibaba. Bentahin ang silid ang magandang tanawin sa silangang panig na nakaharap sa dagat. Sa dulong hangganan ng lupa, nakalatag ang mga batuhan sa dalampasigan. At ang tila walang katapusang tubig ng dagat na parang milyon-milyong brilyante kapag araw. Nasa pagitan ng malawak na kabahayan sa loob ng private subdivision ng prominente ang itim na bubong. Sa labas ng silid, hawiin lang ang lowered glass door at sasalubong ang steel railings. Pero dahil walang advance na pasabi at matagal nang walang nakatira sa bahay na ito, ang hulabat vibe ng lugar parang sa libingan. Sa bagay, dito sabay na namatay sa sunog ang mga magulang ko at sa bahay na to, madalas akong dinadalaw ng mga bangungot. Pero kahit ganon, ano bang bago? Kasama ko sina dad and mom sa lahat ng oras. Nagtamo sila ng 3rd-degree burns mula ulo hanggang paa at walang emosyon ang mga mukha nila kahit nasaan kami. Habang papalabas ng pintuan, nadaanan ko rin sila. Hinahabol ako ng tingin. Wala nang mga dating damdamin nila para sa akin. Wala nang pagmamahal na hinahanap-hanap ko. Hanggang sa sinukuan ko ng hinding-hindi ko na maibabalik pa uli. Halos 1 dekada rin akong dumaan sa mga therapy sessions ng pinakasikat na psychiatrist. Pero binara ko na hindi naman ako nito napapagaling. Sina mom and dad. Kasama ko rin sa loob ng session room at kahit minsan, hindi na itaboy ng pakikinig ng doktor na yun sa akin. Naging dependent ako sa sleeping pill sa gabi hanggang sa tinanggap ko na lang ang lahat
At nakasanayan ko na. Inagaw sila ng apoy at ang tanging iniwan sa akin ay matinding galit at kalungkutan. Dito ka na matulog. Iginaya ko si Sunshine sa loob ng silid. Kung may kailangan ka, magsabi ka sa mga kasama sa bahay. Ano bang mga pangalan nila para makausap ko ng maayos? Natigilan ako. Ano nga bang mga pangalan nila? Paano ko ba sasabihin na nakalimutan ko rin, samantalang kasama ko na sila mula pagkabata? Nagkataon lang na nang mangyari ang trahedya, sa ibang bahay ng lolo kong mga ito nakatira. Hindi ko alam. Inis ang pinakawalan kong buntong hininga. Mahalaga pa ba yun? Nakita kong nanigas siya at dumaan na naman sa magandang muka ang matinding pagkadismaya. Namulsa ako at lumabas na ako ng silid. Bahala siya kung gusto niyang isipin na hindi ako tao. Pinuntahan kong mag-asawa na nakatira sa likod ng bahay sa unang pagkakataon sa kubo nila. Nadaanan ko sa dilimang malawak na latag ng mga bulaklak dahil mahilig sa halaman ng babaeng katiwala at ang asawa nito na nangangalaga sa maintenance ng buong bahay at solar. Yung babae, simula ko. Nasa labas lang ako ng pinto. Ipagluto niyo simula bukas. Hindi kami magtatagal dito. Sagad na ang 3 araw. Hindi. Kahit 24 oras nga lang, makukuha ko agad ang katawan ng babaeng yun. Papasyal ko agad siya bukas sa mamahaling butik sa loob ng mall. Bibilhan ko ng alahas. Paiinumin ko ng alak at dadalhin ko agad sa kama ko para magkatotoong imaginations ko. Wala namang naiiba sa mga babaeng gaya niya. Mas lalo na dahil isa siyang probinsyana. Isang mapusok na halik lang. Gagawin niyan lahat para sa akin. Ibubukan niyan lahat. Wala pa akong babae na ginusto ko na hindi ko nakuha. Kung may pagkakaiba man, si Sunshine lang ang nagtataglay na nakakabaliw na apoy na ginagawang baga ang mga ugat ko. At laman, sa puntong nayayanig kahit ang kaluluwa ko. Karma ko yata ang babaeng yun. Isa siyang malaking challenge. At sa miserable kong buhay, ang gaya niyang kailangan ko, wala nang iba. Kinabukasan, nagising ako na himalang hindi ako binangungot sa buong magdamag at maaga din akong nakatulog. Naligo ako at nag-drive papasok sa opisina at dahil madaling araw pa tulog pa siguro yung babae. Pinabala kong tawagan siya mamaya sa tulong ng sekretary ko. Papuntahin ko sa office ko during break time. Gusto kong malula siya sa ganda at tayog ng Legazpi Tower. Gusto kong maramdaman niya kung paano ako nire-respeto ng lahat at kinatatakutan. Sa kabila ng nakalistang plano sa isip ko, pagdating ng tanghali, nag-utos ako kay Georgia na tawagan ng landline sa townhouse. Pero ibang mukha nito nang humarap sa akin. Sir, ayaw daw pong sumunod ng bisita niyo. Busy daw po sa garden sa likod bahay at mas gustong magtanim ng bulaklak. Hindi ito humihinga dahil ayoko sa lahat yung negatibong balita. Sumasabog agad ako. Binata ko ang necktie ko at napagtanto kong isa pang pagkakaiba ni Sunshine sa ibang mga babaeng nakasama ko. Lahat ng mga yun nagkakandarapang sumama sa akin. Yung ilan may nangyari na sa amin sa bawat sulok ng opisinang to sa oras ng trabaho. Karamihan nagpupunta dito at nagpapalipas ng init ng katawan kasama ko. Kaya may isa pang private room na nagsisilbing pad ko kung may tao dito sa opisina. Hiningal ako sa galit. Tawagan mo uli, sigaw ko. At huwag kang titigil hanggat hindi siya pumapayag na pumunta dito. Nagtagal ang babae sa phone ng halos 15 minutos pa. Pinagpapawisan na. Dapat lang dahil papalit-palit ako ng sekretary at mapapabilang ito sa mga basta ko na lang pinalayas. Katunayan, mahaba pang pila ng aplikante para sa posisyon nito dahil wala namang nagtatagal. Sir, nagtago na raw po sa kwarto at ayaw talagang lumabas. Parang tanggap na nitong masamang mangyayari dito. Naiiyak na at kinagat ang labi. At dahil nasa labas ng opisina kong cubicle nito, nakahawak sa pinto, nakahandang tumakbo. Naalala kong mga sumbat ni Sunshine sa labas ng club at sa loob ng kotse ko kagabi. At himalang napahiya ako sa sarili kong ugali. Aayawan ako lalo ng babaeng yun kung sisiklab na naman ako gaya ni Vegeta at ni Son Goku nang walang kadahi-dahilan. Umatras ako sa swivel chair. Kinalas ko ng tuluyan ng necktie ko. Binabata ko pababa ang dress shirt ko. Sa halip na kalasin ng mga botones at nang hindi pa rin ako makahinga, tumayo ako at hinubad ko ng lintik na coat ko. Inihampas ko sa upuan at sa kawalan ng pag-asa tumanaw ako sa labas ng gusali. Hinihingal. Madilim ang tingin ko sa skyline at nakatukod ang mga kamay ko doon habang pinagbantaan ko ng masama si Sunshine Herrera sa loob ng isip ko. Sino ba siya sa palagay niya? Humanda siya sa akin.
Magkakasubukan kami mamaya. Sunshine's POV. Bago ka ba dito? Napalingon ako sa pinagmulan ng tinig na tuloy-tuloy na nagsasalita mula sa direksyon ng gate. Ganyan na ganyan ang type ni Sir Sandro. Hinahagod na ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw si Sunshine, tama? Hello, kumusta? Hindi ko alam ang iisipin ko. Paano kung nakilala agad ng batang ito? Nakatitig ako sa dalagitang nasa 15 years old lang. Kulang pa sa hubog ang katawan, naka-brace at white dress. Mayaman ang ere, maganda at mas mataas sa akin. I'm Kara. Nakatago sa likod ang mga kamay na parang maharlika. Nanlaking magagandang mata bago naningkit sa pagkakatitig sa akin. Family friend namin si Sandro. Taas noong sabi. Pero kahit ganon, bawal ako dito. Masama ang loob, nilingon ng babaeng katiwala na parang natatakot lumapit sa amin. Natukso lang akong pumasok dahil bukas yung gate. Humahakbang pa rin palapit sa akin, sa layong halos 3 dipa sa gilid ng pool. Alam mo bang bawal ang mga hampas lupa dito? Ha? Umunat ako sa pagkaka-squat ko sa gilid ng swimming pool. Inabutan niya akong namumulot ng ligaw na dahon mula sa malagong puno ng kaimito sa karatig na solar. Napangiwi ako, ang aga namang magtaray ng batang to. Kakatapos ko lang ng kape at halos nagsisimula palang uminit ang sikat ng araw dahil makapalang nimbus cloud sa langit. Maaga akong nagising pero tanghali na akong bumaba dahil nag-ipon pa ako ng lakas ng loob kung paano magpapaalam kay Sandro. Naisip ko na kung babayaran ko naman siya, pwede na akong umuwi sa amin. At kung gusto niya ng kausap, pwede naman akong bumili ng sarili kong phone sa Shopee kahit Nokia na di keypad lang. Ang mahalaga lang naman ay matupad ang kasunduan na makakausap niya ako. At matapos ang tawag ng sekretary niya kanina, mas kinailangan ko ng sariwang hangin para makahinga. Napakadominante niya. Kakausapin ko naman siya pag-uwi kahit anong mangyari. Aalis na ako bukas na bukas din. Ibang pakiramdam ko sa bahay na to. Mabigat. Parang, sabi nga ng best friend ko na marunong sa orasyon na Latin at tarot cards. Malas. Kumurap ako para luminaw ang mata ko sa pagkakatitig sa magandang dalagita. Ano ka ni Sandro Legaspi? Girlfriend niya o isa sa mga playmates niya? Parang bala ng baril kung magsalita siya, walang ibinibigay na pagkakataon. Makakapatay kong literal na armas. Fling or friend with benefits? Hindi, mabilis kong sagot. Narito ako para sa personal na pabor. Alam kong hindi ko kailangan sagutin ang lahat ng tanong niya, pero nagbabadya ng gulong mata ng batang to. Selos, galit, at higit pa ang nararamdaman ko mula sa kanya. Pabor? Umangat ang sulok ng labi nito bilang sarkastikong ngiti. Na, it's impossible. Umiiling. Masakit ang titig na nakatuon sa akin. Wala sa bokabularyo niyang ganyang mga bagay. Even if someone like you is in your deathbed. Isang bagay lang kaya ka narito. Hinagod niya ako ng tingin, mula ulo hanggang paa, at huminto sa tapat ng dibdib ko. Pwede ka na sa kama niya dahil nice ka at maganda. Ano? Daig ko pang sinampal. You hurt me. Sinipa niya pabalik sa pulang mga dahon na pinaghirapan kong damputin kanina. Nasagi pa ako at akong halos matumba. I knew a flirt when I see one. Ang nakakainis, mukhang poor ka. Ako talagang gusto niyang saktan. Hindi naman siya dito nagdadala kahit bisita na gaya mo. Ayaw ni Sandro sa mga pulubi. Galit siya sa mahihirap. Isusumpa ka niya magkamali ka lang. At malalaman mo na ginawan pa kita ngayon ng pabor. Tinalikuran niya ako. Hindi pa man ako nakakapagsalita. Ciao! Sandali lang. Umangat ang mga kamay ko sa hangin. Pero hindi na niya ako nilingon. Si Aling Melba ang babaeng katiwala ang lumapit sa akin. Nakakwento ko na ito kanina dahil sa mga bulaklak sa hardin sa likod bahay. Totoo lahat ng sinabi niya. Mararamdaman mo naman yun kay Sir. Halos hindi siya makatingin sa akin. Kahit kami, hindi namin yun maitatago sa'yo. Pero si Sir may pinagdadaanan ng dahil sa nangyari sa kanya sa bahay na ito. Hinawakan niya ako sa braso. Pwede bang palampasin mo na lang ito at isipin mong hindi ito nangyari ngayon? Hindi ko po maintindihan. Nilagnat ang hininga ko sa pag-amin niya. Ang mali ay mali.
Bakit kailangan niyo siyang pagtiisan? Kung masama ang trato niya sa inyo, wala ba kayong ibang mapupuntahan? Kahit na ang kubo nila'y miserable, pero hindi yata sila pinapayagang matulog sa malaking bahay. Natanaw ko pa kanina ang bubong, na halos tadtad na ng repair, at kung malakas ang bagyo, posible nang liparin ng hangin. Natutuwa ba si Sandro na makitang nahihirapan ng mag-asawa? Humigit siya ng hangin at nakayokong binuga yon. Bago pa siya ipanganak, pamilya na ang turing namin sa mga magulang niya. At ang lolo niya, ang nag-utos sa amin na dito tumira. Ang 6 naming anak, nag-aral lahat sa private school bilang kapalit ng paninilbihan namin dito. Bukod pa roon, binigyan na kami ng don ng bahay at lupa sa sentro ng bayan namin para magsimula ng sarili naming buhay. Kaya't hanggat hindi maayos ang kalagayan ni Sir Sandro, hindi namin siya iiwan.